Assalamualaikum. Sumainyo po ang kapayapaan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay may kinalaman po sa atonement. At pag pinag-usapan po ang atonement o ang pagtutubos, kasama na rin po dito yung pinapaniwalaan po ng iba, particular po sa araw na ito. Kasi ito po ay tinatawag na Good Friday. Ito po ay Biyernes Santo sa mga ibang kababayan po natin. At paniniwala po na ang Diyos ay namatay. Ang Diyos ay namatay. God died. At tatalakayin po natin kung gaano po katotoo. Pwede ba talaga ang Diyos ay mamatay? Palibasa, ito ay may kinalaman kay Hesukristo dahil siya daw ang tumubos ng kasalanan ng mga tao at palibasa ang paniniwala nila si Kristo ay Diyos. Kaya sinasabi nila, ang Diyos mismo ang namatay. At yung Diyos na yun ang tumubos ng ating mga kasalanan. Bibigyan muna ho natin ng background. Bakit po nagkaroon ng ganitong paniniwala? Nasa comparative religion po tayo. Ikinukumpara po natin yung aral na nakalagay sa Biblia at of course sa Quran. Unahin muna ho natin. Nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ang sinabi po ng Quran patungkol po sa Diyos. Ano pong Diyos ang ipinapakilala po sa Quran? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ang sabi po dito sa isang aya po sa Surah Al-Furqan, ito po ay chapter 25 po ng Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sahbi bihamdi. Ang sabi ho sa wikang Tagalog, at manalig kayo sa buhay na hindi namamatay. Manalig kayo sa buhay, ang tinutukoy po doon si Allah, ang Diyos, na hindi namamatay at magluwalhati ka sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya. Ito po yung Diyos na ipinapakilala sa Quran. Hindi siya namamatay. So, dapat yung muna pong matandaan ho natin. Doon pa lang, mawawala na sa isip mo yung paniniwalang ang Diyos pala. No? Ang Diyos ay namatay. Sapagkat sa ganang amin, no, wala ka nang masasabing nakamumusong, you blaspheme against God. Kapag sinabi mo, ang Diyos ay namatay. May dakila pa bang? Wala, para sa akin, yun na po yung dakilang pamumusong na masasabi mo sa Diyos. Samantalang sa Quran, pinapakilala, Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum. Siya si Allah. Walang Diyos maliban sa Kanya. Ang buhay, ang tagatustos ng Kanyang mga nilalang. So, siya po'y nananatiling buhay, ever living. At siya po ang tagatustos sa Kanyang mga nilalang. Kaya pag sinabi mong ang Diyos ay namatay, who will control the creation? Wala nang magkocontrol sa universe, sa mga nilalang. Kaya pinagpapauna po ng Quran, ang Diyos po ay nananatiling buhay, ang buhay, ever living, at hindi namamatay. Isa-isahin po natin, may kinalaman po kasi ito sa tinatawag nilang pagtubos. Kung titingnan po natin ang background po ng Biblia, dito po sa isang talata po ng Henesis 6:6, dito po nagsimula kasi, no? Para ituro po ng ilan na ang Diyos ay, o ang tao nawalay po sa relasyon ng Diyos, nawalay sa Diyos. Kaya pumasok po yung konsepto ng atonement, pumasok po yung konsepto ng pagliligtas. Ang sabi po dito sa 6:6 ng Henesis hanggang 7, nalungkot ang Panginoon o nagsisi ang Panginoon na Kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang Kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, ang mga gumagapang, ang hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y pinagsisisihan ko na nilalang ko pa sila. Ang Diyos pinapakilala ng Biblia, pagkatapos niyang lalangin ng tao, nung binigyan niya ng free of choice o choice of free will,
Nung nakita niyang gumawa ng kabuktutan o ng kasamaan, nagsisi siya na kanyang nilikha ang tao. So, dahil dyan, nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Ang Diyos nagalit sa tao. Dahil sa kasalanan ng ilan, lahat ng tao, mula noon, lahat ng ipinanganak, ang sabi ho, sa Christian theology, nagmana ng kasalanan. Kaya ang tao, ayon po sa theology ito, sa doktrinang ito, may kasalanang minana. Original sin. So, ang pinapakilala po sa Christian theology ay original sin. Yung minanang kasalanan. Kasalanang minana natin sa ating mga magulang, kay Eva at Adan. Kasalanang hindi naman natin ginawa. Pero, nang dahil sa kasalanang yon, minana natin, ang Diyos ay nagalit, tinakwil tayo ng Diyos, ang relasyon ng tao sa Diyos ay nawalay, napatid. Kaya, pumasok ngayon yung konsepto na kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng atonement, kailangan natin ng pagtutubos. Mula saan? Pinaliwanag po sa isang talata, inamin po yan. Dito po sa isang libro, sa isang aklat po, ni Josh McDowell, tinuturing po na ang atonement a perfect satisfaction to God. In other words, yung atonement o pagtutubos, dito, nasasatisfied ang Diyos para tayo ipatawarin. Kasi ang premise po nila, ang Diyos daw, isa sa mga hindi magagawa ng Diyos, ang Diyos ay hindi magpapatawad maliban sa dugo. Hindi niya kayang magpatawad maliban sa dugo. Malibang ito'y tubusin ng dugo nino? Dugo ni Jesus. Ngayon, kaya pinagtibay pa ho yan ng isang talata sa Biblia. Isinishare ko lang po sa inyo para mas lalo ho ninyong malaman kung anong pagkakaiba ng Quran at ang pagkakaiba po ng tinuturo po sa Biblia, particular po sa mga pinagsusulat po ni Pablo. Dito po sa talata po ng Roma 5:9, ang sabi ho ni Pablo, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Saan daw ho tayo ililigtas? Ililigtas daw tayo ng dugo ni Kristo sa galit ng Diyos. Ipinapakilala mismo ni Pablo, ang Diyos talaga galit na galit sa tao. Hindi siya magpapatawad sa tao. Kaya, sa pamamagitan ng dugo daw ni Kristo, iniligtas daw tayo ng dugo ni Kristo mula sa galit ng Diyos. Yan ang pagpapakilala ng Biblia kapag pinaniwalaan mo ang mga pinagsusulat ni Pablo. Ang Diyos galit, hindi ka patatawarin. Dugo para patawarin ka ng Diyos. Tingnan natin sa Quran. So, ang tinuturo dito, ang pambungad pa lang ang Diyos ay galit. Sinumpanan ng Diyos ang tao. Tingnan po natin ang Quran. Ganun ba ang sinasabi ng Quran? Patungkol po sa ating mga magulang, particular po kay Adan at Eva. Pakinggan po ninyo. Ikumpara ho natin. At kayo po ang magpasya, mga kapatid. Kasi, ang Biblia po, yung pong binasa natin, mga sinulat po ni Pablo, ikukumpara ho natin. Tandaan po ninyo, atin pong tinatalakay dito, may kinalaman po ito sa paniniwala ng ilan na ang Diyos daw ay namatay. Nangingilabot nga po tayo pag nababanggit ho natin yan. Ang Diyos ay namatay. Nabasa ho natin mula sa Quran, ang Diyos pala ay hindi namamatay. Siya'y buhay, siya ay nananatiling buhay. Hindi siya pwedeng mamatay. Isa-isayin pa ho natin mamaya yan. Dito po sa isang aya o sa isang talata po ng Quran, Surah Al-Baqarah, ikalawang bahagi po ito ng Quran. Mababasa po natin ang ganito, na may kinalaman po ito kay Adan at Eva. Kasi sila po, alam natin, tanggap natin, nagkasala sila. Nagkasala si Adan at Eva. Pero ano po ang maganda? Kumpara po sa Quran at Biblia, ito po ang sabi. Ang sabi po sa isang talata, and then Adam received from his Lord words, and his Lord pardoned him, at siya'y pinatawad ng kanyang Panginoon, sapagkat siya, si Allah, is the one who forgives, always forgives sins, the most merciful. Siya, palibhasa, siya ay palagi ang nagpapatawad ng mga kasalanan, ang pinakamaway.
So ito pong pinapakilala ng Quran. Ang Diyos palagi ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Wala pa mang maraming tao noon, sila Adan at Eva, pero ipinakilala niya ang kanyang sarili sa Quran na siya ay palagi ang nagpapatawad. Hindi pinakilala ng Quran na galit siya sa tao. Kasi nung na itinuro niya, siya mismo, nung nagkasala si Adan at Eva, itinuro ng Diyos sa kanila ang panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Kaya ang sabi ni Adan, Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aming Panginoon, tunay na kami nagkasala. Malibang kami ay patawarin mo, kami ay mapapabilang sa mga talunan. At siya'y pinatawad. Sapagkat siya, si Allah, ay palagi ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Bakit po sinabi yun ng Diyos? Palagi ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat nais pong iparating ng Diyos, ayon po sa Quran, na alam niya ang tao magkakasala. As human, we are finite. We are finite. Tayo po talagang magkakasala. Tanggap niya yon. Pero, ipinagpauna niya ang magandang balitang ibinibigay niya sa tao, palagi ang akong nagpapatawad ng mga kasalanan. He always forgives sins. Kaya, ang pagkakaiba ng Quran sa Biblia. Sa Quran, ipinapakilala ang original forgiveness of God. Sa Bible, ang ipinapakilala ang original na galit, original sin natin, ang minanang kasalanan. Totoo ba na ang Diyos ay namatay? Kanina, nabasa ko natin, ang Diyos pala nagsisi ayon sa Biblia. Ang Diyos ay nagsisi. Lalabas, hindi niya alam ang ganyang ginagawa. Hindi niya alam ang kahinatnan ng kanyang nilika. Nung nakita niyang gumawa ng kabuktutan, nagsisi siya. Sana hindi ko na lang kayo nilika, ang sabi po ng Diyos. Diba? Sana hindi ko na lang kayo nilika. So, dito po sa Quran, ibabahagi ko lang ho sa inyo, ang sabi ho ng talata ng Quran, kung gumawa kayo ng magaling, nakagawa kayo ng magaling para sa inyong mga sarili. Ibig sabihin, kung kayo'y gumawa ng mabuti, ito'y para sa kabutihan ng inyong mga sarili. At kung gagawa kayo ng masama, ay para sa inyong mga sarili, sa ikasasama ng inyong mga sarili. In other words, sinasabi po ng Quran, magpakabuti man tayo. Hindi ito may dadagdag sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabutihang gagawin nating mga tao para sa ating mga sarili. Gayon din naman, kung tayo ay gagawa ng kasamaan, ito ay laban sa ating sarili. Kaya wala pong mawawala sa Diyos. Kung sumunod man tayo, kung lahat ng tao ay sumamba o sumunod sa Kanya, o kung lahat ng tao ay magtakwil sa Kanya, wala itong idadagdag at ibabawas sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po, mahalagang malaman po natin yan. Ngayon, ang Diyos ba pwedeng mamatay? Marami pong tao yan ang paniniwala eh. Palibhasa ang paniniwala ng iba, although hindi po lahat, iba-iba ang paniniwala nila sa konsepto patungkol kay Jesus Christ. Palibhasa siya daw ay Diyos. Siya yung namatay sa krus. Therefore, tama daw sabihin na ang Diyos ay namatay. Yung Diyos mismo ang namatay. O kaya, ang isa namang konsepto, yung Diyos anak ang namatay, iba yung ama. Marami pong nalilito dyan eh. Kaya lang meron po akong nais ibahagi sa inyo na ang Quran at naniniwala ako sa diwa po ng Biblia, hindi po nagturo na ang Diyos ay namatay. Kaya mabuti pong isipin po natin, saan po galing ang paniniwalang ito? Ang Diyos ay namatay. Siguro wala namang masamang tanungin natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan. Tanungin natin, saan pa galing ang paniniwalang ang Diyos ay namatay? Darating po ang mga susunod episode natin. Tatalakayin po natin yun ng mas detalyado pa. Kasi may pinanggalingan po yung paniniwalang yan. Kailan nagsimula? Kailan sino nagpanukala na ang Diyos ay namatay? Kaninong paniniwala yan? Kaninong doktrina yan?
Pero meron po akong iiwan talata sa inyo na kamalinaw na sa Quran. Ang Diyos po ay hindi namamatay. Manalig kayo sa buhay na hindi namamatay. Sa Biblia ba, ganun din? Ang Diyos ba pwedeng mamatay? Yung tunay na Diyos. Kaya ako hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Kasi, the Bible defines what is God. The Bible defines what is God. Ito yung dapat makita mo sa isang sinasabing Diyos. Kailangan ganito siya. Ano po yun? Pakinggan po ninyo. Sa isang talata po ng unang Timoteo, ang talata po ay 17. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita. Tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. So, ano pong sabi sa talata? Ang Diyos, ang haring walang hanggan. Walang kamatayan. O, di wala palang kamatayan ng Diyos eh. Kaya, hindi ako naniniwalang si Kristo ay Diyos eh. Sapagkat si Kristo daw namatay. Tapos sinabi pa, Diyos siya na namatay. Maraming papasok na katanungan sa isipan natin yan eh. Gusto kong tanungin sa mga kababayan natin eh. Lalo na naniniwala sa Trinity. Sandali ha. Sabi nyo, isa lang ang Diyos. At pag sinabing isa lang ang Diyos, binubuo ng 3 persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ito pong tanong. Nung si Kristo ba nakapako sa krus, buhay pa siya nun. Nasaan po siya? Nasa lupa. Ano po siya? Sabi ng iba, Diyos. Nasaan po yung Ama? Nasa langit. Ano po siya? Diyos din. Ilan po ngayon ng Diyos? Yung isa nakapako, nasa lupa. Yung isa nasa langit. Diyos din ho yun. Wala pa ho yung Holy Spirit lalabas. Dalawa po ito eh. Talagang mapupunta kayo sa dilema. Hindi mo pwedeng ipaliwanag na iisa pa rin ho ito sapagkat yung isa nakapako. Yung isa po namatay. Sino po ba talaga ang namatay? Isa pa hong tanong ito na hindi ho masagot sa atin ng ating mga kababayan. Sino ba talaga ang namatay? Yung Ama o yung Anak? Lalo na pag Trinitarian ang tinanong mo. Of course, yung iba sinasabi ang Anak. Pero marami pa ho tayong tanong. At tinitiyak ko po sa inyo, kapag inisa-isa po natin ang tanong, napupunta po sa dilema yung kanilang kasagutan. Ano man ang isagot nila? Mapare-pareho po yan. Mapa-oneness po yan, mapa-Trinitarian po yan. Yung mga naniniwala sa Triunity, talagang literal, 3 ang Diyos. Lahat po, pag tinanong ho natin, may kinalaman po sa pagkapako o pagkamatay ng Diyos. Namatay daw ang Diyos. Ngayon, yung punto pinasa natin, nasa Timoteo. Sa isang talata rin po, the same chapter, sa unang Timoteo 6:16. Pakinggan po ninyo. Siya lamang ang walang kamatayan. Ano daw po ang Diyos? Walang kamatayan. In other words, hindi namamatay. Kaya if you believe that Jesus as God died, therefore, mali po yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi raw namamatay. Biblically speaking, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. So, malinaw po, hindi siya namamatay. Siya lamang daw ang Diyos ang nababalot o naninirahan sa liwanag na hindi malapitan, hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Kaya hindi ako naniniwalang si Kristo ang Diyos eh. Sapagkat si Kristo nakita. Si Kristo nalapitan. Hindi naman siya nababalot o naninirahan sa liwanag na hindi malapitan. At walang kamatayan. Ayon po sa Biblia. Kung sa Quran sana, tapos na tayo. Kaya lang, gumagamit po kami ng Biblia para patunayan yung main doctrine, yung pinapaniwalaan po nila, ay salungat mismo ang Biblia. Kaya gusto ko pong magtanong sa aking mga kababayan, saan po nagsimula yung paniniwalang ang Diyos ay namatay? Saan po nyo kinuha aral yung ang Diyos ay namatay? Bakit po kayo naniniwala na ang Diyos ay namatay? Ano pong batayan ninyo? Ano pong batayan ninyo? Sapagkat sa ganang aming mga Muslim, talaga pong, yan po'y pamumusong, dakilang pamumusong sa Diyos. Matakin mong sabihin mo, ang Diyos ay namatay. Yung may yakda ng buhay ay namatay. Yung lumikha ng lahat ng bagay ay namatay. Napaka-illogical po yan. Wala po sa sentido komon ng tao. Kung ang Diyos po namatay,
lalabas. Sino? Who controls the universe? That's blasphemy. Ito po'y pamumusong. Kaya, diyan po namin kayo hinikayat, mga kapatid. Magpatuloy po kayo sa pag-aaral. Magpatuloy po kayo sa pagsaliksik. At, yun po, no? Nais ko lang pong isummarize, isa-isa, para mas maging malinaw. Ang Quran po, tinuturo na ang Diyos ay palagi ang nagpapatawad. Ang tinuturo po ng Diyos sa Quran, siya po ay palagi ang nagpapatawad. Wala po tayong kasalanang minana. Ang good news na ipinaparating po sa atin ng Quran, ang Diyos, pinatawad niya si Adan at Eva. Kaya wala po yung konseptong minanang kasalanan. Yung mga kababayan natin, pababayan natin Katoliko, na pinabibinyagan ng anak. Ang bata ang sanggol. Bakit nila pinabibinyagan? Sapagkat yung bata daw nagkasala. Kaya dapat binyagan. Wala pong kasalanan ng bata. Yan po yung paniniwala nila. Kaya sa Quran, tinuturo po, ang Diyos ay pinatawad niya si Adan at Eva. Kaya wala pong minanang kasalanan. Wala pong minanang kasalanan. Ang Diyos ay magpapatawad. Ang Diyos ay magpapatawad kung ikaw ay magsisisi sa mga nagawa mong kasalanan. Kaya, ang isa pa ng gusto nating itanong, totoo ba itong nakasulat sa isang talata ng Biblia? Na ito mismo ang naging main core, nakalulungkot pong isipin Mantakin mo, ito yung naging main core ng lahat ng sekta ng Kristiyano. Ang nakasulat po sa Hebreo 9:22. Ang sabi po sa isang talata ng 9:22, pakinggan po niyo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Totoo ba ito? Gaano katotoo ito? Ito ba sinabi ng Diyos na kapag hindi daw dugo, hindi siya magpapatawad? Ito ba tinuro ni Kristo? Ito ba turo ng 12 alagad ni Kristo? Yan po dapat nating malaman. Totoo ba na ang Diyos, ayon sa Biblia, hindi magpapatawad maliban sa dugo? Yan po yung ating pong dapat malaman. At wala pong dapat na kalituhan o dilema pag tinanong natin. Totoo ba? Bakit ito ang naging main core ng Christianity? Bakit itong naging main core ng Christianity? Yung paniniwala na maliban sa pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya itutuloy po natin itong episode na ito. Tayo po ay nagpanimula lamang para ipaalam po sa inyo na magtutuloy-tuloy po ang ating pong series of lecture. Sundan lang po ninyo para dumagdag po sa kaalaman ninyo. Ito po ay may kinalaman sa comparative religion between Islam and Christianity. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong kapatid, si Karasid Mar Indasan. Nag-iwan po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.